Hello everyone! So in this video, I just want to talk about things that I've learned now that I'm solo living. At the time that I'm filming this, magti 3 months na akong solo living. So here are some of the things that I've learned so far, and I know na marami pa akong matututunan after nito. So itong video na to para to sa mga gustong mag-live alone. So I just want to share yung mga learnings ko. So number one is you gotta save your money kasi when you're living alone kasi ang dami pala talagang gastos na kahit akala ko magaling ako sa budgeting, natetest talaga yung budgeting skills ko kasi ang dami mo nang pinagkakagastusan eh. Dati hindi ako gumagastos sa groceries ko, sa electricity ko, sa drinking water ko, sa water. So medyo magastos talaga pag nag-solo living ka. So, kailangan you gotta learn some ways on how to save your money. Like for example, ako, noong unang mga araw ko dito sa dorm, ang iniinom kong tubig is yung bottled water. Kumusta naman yung expenses ko nung time na yon? 25 pesos per bottle. And malakas akong uminom ng tubig. So, when I found out na yung isang galon pala ng tubig is worth 40 pesos lang sa amin, nagpapa-water refill na ako lagi. So, in that way, nakakasave ako ng pera. Number two that I've learned is you gotta save your energy as well. Kasi, energy is scarce as an adult, as an official adult kasi I'm 30 plus na. So, pinipili ko lang yung mga battles ko ngayon. Like, iniisip ko lang kung saan ko isi-spend yung energy ko. So, kung dati nakikita ka pa kay mommy at daddy, may nagluluto sa'yo, may naglalabas sa'yo, ngayon, ikaw na lahat. Akala mo, pag-uwi mo, pagod na pagod ka, uuwi ka, nakahanda na yung food mo. Hindi na ganun ngayon. Kailangan ko pa maglaba kasi walang ibang gagawa nun kundi ako. So, ayun, yun yung kailangan mong i-expect din when you're starting to live alone. Next naman is you gotta save your time. Kailangan magaling ka mag-time management talaga kasi like for example, in my case, mas nakakatipid kasi ako kapag nagte-take ako ng free shuttle namin. And in order na makasabay sa shuttle, kailangan maging magaling ka sa time management matapos mo yung trabaho mo on time. Kasi when you're living alone, ikaw lahat, mauubos yung oras mo sa kakalabas, sa pagpe-prepare ng food mo. Pero kung magaling ka mag-manage din ng oras mo, mas mapapadali sa'yo yung trabaho mo. Next is, when you're living alone din kasi, you'll learn resourcefulness. Dahil short ka sa budget mo, dahil short ka sa time and sa energy mo, matututo ka mag-improvise. So, for example, for me, dito sa studio ko, wala akong table. So, wala akong dining area. Dito lang ako sa kama kumakain. So, para hindi makalat dito sa kama ko, pag kumakain ako, gumagamit ako ng palanggana para kung may mahulog man na pagkain, at least diretso dun sa palanggana instead na dun sa mismong bed ko. So, I know hindi siya ideal and I know na kailangan ko talaga ng table. Pero as of now kasi, hindi pa ako bumibili ng table kasi meron pa akong ibang pinag-iipunan. So, dadating tayo dyan, guys. I'm planning on creating a dorm room tour dito sa pinag-i-stayan ko ngayon. So, stay tuned for that. But as of now, kung solo living ka and nagsisimula ka pa lang and nag-iipon ka pa lang, kailangan mo talaga magtiis. My next point here is Google is your best friend. Kasi like no one time may mga bago akong biniling gamit para dito sa studio ko and may mga stickers. So parang ginugol ko kung paano tanggalin yung sticker na matatanggal din yung sticky residue dun sa sticker na yon. So, ayun, natutunan ko na it's either boiling water or oil, pwede matanggal yon. Kung meron kang hindi alam and wala si mommy and daddy para tumulong sa'yo, at least merong Google and marami kang matututunan sa Google. So next is, now that solo living ka na, you should still make your space your own. Kasi although wala na si mommy at daddy para magsabihan ka na, oh, dapat lagi maayos yung gamit mo, hindi makalat, ganyan. Kailangan ayusin mo pa rin para sa
own mental health mo. Kasi if you're like me na hindi ka makakilos kapag makalat yung paligid, parang gusto mo muna ayusin muna yung gamit mo bago ka magtrabaho. So you should still clean up, declutter if kailangan, and make it your own space. Kahit na bed space yung kinuha mo, yung space mo dapat maayos pa rin. So, bigyan ko lang kayo na summary nung mga sinabi ko ngayon. You gotta save your money, you gotta save your energy, you gotta save your time. You will learn to be more resourceful. Google is your best friend. Take advantage of it and make your space your own. So, I hope na may natutunan ka sa video na to, and I'll see you guys in the next video ko. Bye!